Sa pagbalik naman ni Black Leopard, ay hindi maganda ang bumungad sa kanya at itinanong nito sa mga nagbabante na kung anong nangyari sa warehouse. Agad naman nagpaliwanag ang dalawa na ang Shadow Faction at ang Qin Xin Young Miss at 2 B-rank at mahigit 10 C-rank ang dumating kaya wala silang nagawa. Dahil dito ay nadagdagan na naman ang galit ni Black Leopard dahil hinayaan lang nila ang mga ito na makapasok. Ngunit humingi naman ng pasensya ang isa dahil madami sila at hindi niya kayang makipaglaban sa kanila. Subalit hindi naman pinakinggan ni Black Leopard ang sinabi ng kanyang tauhan bagkus sinunog pa niya ito sa labis nitong galit. Tumalikod naman si Black Leopard at ito'y paalis na subalit wika nito. Na hindi nakakagulat na biglang nagkaroon ng napakaraming katulonggan si Lee at si Qin Xin ang tumutulong sa kanya. At bumagsak na rin sa sahig ang lalaking nilamon ng apoy nang wala ng buhay. At dagdag pa ni Black Leopard, saka huwag siyang sisihin sa pagiging walang awa kapag mahuli niya ito. Mabilis naman lumipas ang oras at kasalukuyang kausap na ni Black Leopard si Kui Shihao. At ipinahayag nito na dito nagtatapos ang kanilang usapin at dito nagtatapos ang lahat sa bodega na iyon ay ang kanyang buong kapalaran. Na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na kinurakot ng ating gobyerno sa Pilipinas. Sumagot naman si Kui Shihao na kung anong gusto niyang mangyari. At kung ipahiram niya sa kanila ang mga tauhan niya para makipagdigma sa pamilya Qin. At kanyang binalaan ito na kahit nawala dito si Qin Shaoxiang sa Haicheng sa ngayon, ay hindi nila pwedeng galawin si Qin Xin, at kanyang hinawakan ito sa balikat. At sinabihan niya ito na ngayon ang kritikal na sandali ng kanilang eksperimento, kahit gaano kamali ang nararamdaman niya, ay mas mabuting tiisin ito. Sa galit naman nito ay inalis nito ang kamay ni Kui Shihao sa kanyang balikat. At sarkastiko nitong sinabi, na hindi niya matiis ang isang bagay na pinakamasamang kaso, at kanyang papatayin sina Qin Xin at si Lee at pagkatapos nitong magawa ay lilisanin niya ang Haicheng. Subalit bigla na lang itong natigilan nang maramdaman niya ang malakas na pressure. Dahil sumambulat sa kanyang harapan ang mga halimaw na ipinalabas ni Kui Shihao. At kanyang binalaan si Black Leopard na kung pipilitin niyang ligawan si kamatayan, ay wala siyang pakialam na patahimikin siya ngayon. At wala naman nagawa si Black Leopard kundi mapatahimik na lang ito at mapaluhod sa bigat ng pressure. At dagdag pa ni Kui Shihao, na huwag sirain ang mas malaking plano sa napakaliit na halaga, hanggat magtagumpay ang eksperimento. Siya ang unang tutulong sa kanya na puksain ang pamilya Qin. Sa labis naman na takot ni Black Leopard ay sumagot na lang ito ng oo. Napamura na lang si Black Leopard at sinabi nito sa kanyang sarili. Na madaling sabihin kapag hindi niya pera ang nasa linya, at hindi niya kailanman nilamon ang ganitong uri ng kahihiyan sa lahat ng mga taon. Sa tingin ba ni Kui Shihao na hindi nito kayang i-handle si Qin Xin kung wala siya? At makalipas naman ang mga oras. At nalipat tayo ng eksena. At makikita naman natin ang mga sasakyan sa highway. At sa pulang kotse naman ay makikita natin na nag-uusap si Qin Xin at si Duan Ao sa loob. At kanilang pinag-usapan si Lee na siya ay matalino at kung ano sa tingin ni Duan Ao. Subalit pabalang naman na sinabi ni Duan Ao na bilasan ang kanilang driver sa pag-drive dahil ang kanilang young lady ay namimiss na niya si Lee. Napangiti naman ang driver at sumagot ito ng oo ngunit sa sandaling ito ay nahiya naman si Qin Xin. Namula naman ito at kanyang nabanggit ito at kung kailan niyang sinabing namiss niya si Lee. Agad naman sumagot si Duan Ao na mula sa kanyang paggising hanggang ngayon, isang oras na binanggit niya si Lee 24 na beses. Ngunit nagpaliwanag naman si Qin Xin. Na hindi ganon dahil si Lee ay isa lang sa iilan niyang kaibigan at pinagmamalaki niya ito. Ngunit hindi naman na nakasagot pa si Duan Ao dahil agad niyang nakita ang truck na mabilis na rumaragasa at silang babangay nito. Agad nitong hinaranggan ang nabasag na salamin para hindi tumalsik kay Qin Xin na walang alam habang ito'y wala sa kanyang sarili dahil nakatuon ang kanyang isipan kay Lee. Sa sandaling ito ay niyakap ni Duan Ao si Qin Xin at sila'y tumalon sa labas para makaligtas sa disgrasya. At makikita natin ang kanilang sinasakyan ay naiupi at tumilapon sa lakas ng impact, at kasabay din ito ang paglabas ng tubig ng truck. Sa oras na ito ay sumabog na ang kanilang sinasakyan. At nag-alala naman ang mga bodyguard ni Qin Xin at itinanong nila kung ayos lang ba ito na agad naman itong sumagot na ayos lang siya. Ngunit bigla naman may dumating na tao habang nakatuon ang pansin nila sa nangyaring accident. Subalit biglang may naramdaman si Qin Xin ay ito'y napalingon sa likod.
At bumungad sa kanila si Black Leopard pinapayungan at kasama nito ang kanyang tauhan na naka-mantle cloth habang binati siya nito. Sa mga oras na ito ay naging alerto naman ang mga bodyguard ni Qin Shiyin na siya ay protektahan. Nagsaad naman si Qin Shiyin at kanyang sinabihan si Black Leopard na hindi ba niya masyadong pinahahalagahan ang kanyang sarili. Sa kakaunting tao lang na ito na maglakas loob siyang gumawa ng hakbang laban sa kanya. Ngunit biglang natigilan si Qin Shiyin dahil biglang may naramdaman itong kakaiba sa kanyang katawan. Napahawak na lang ito sa kanyang ulo. At itinanong nito kung ano ang nangyayari. Nakaramdam na din si Duan Ao at kanyang sinabi na may kakaiba sa tubig. Sa sandaling ito ay napangisi naman si Black Leopard at sarkastiko nitong sinabi. Nang walang tiyak na katiyakan, paano siya makakakilos laban sa kanila? At hindi ordinaryong likido ang nasasakupan nila kundi isang phantom spider's venom. At kasabay na rin ito na pagkatamba ng tatlong bodyguard ni Qin Shiyin. Agad naman inutusan ni Duan Ao si Qin Shiyin na tumakbo na ito, subalit agad naman na sumugod si Black Leopard sa kanila na hindi naman namalaya ni Duan Ao. At siya ay dinakma sa leeg na kanyang ikinabigla. Sinubukan pa nitong pumiglas ngunit hindi niya maalis ang kamay nito sa mahigpit na paghawak sa kanyang leeg. At sinabihan siya ni Black Leopard na siya ay loyal. Ngunit mula noong sinaunang panahon ang mga tapat sa kanilang mga amo ay hindi nakamit ang magandang wakas. At kanyang sinunog ito ng kanyang apoy. Wala na ngang nagawa pa si Duan Ao kundi mapasigaw na lang ito sa sakit. Sa labis naman na panghihina ni Qin Shiyin ay bumagsak na rin ito at nasaksihan nito kung paano pinatay ni Black Leopard si Duan Ao gamit ang kanyang kapangyarihang apoy. Sa kabilang banda, sa bahay naman nila Qin Shiyin, at sa likod nito ay makikita naman natin si Li Yi na may hawak na dagger at ito'y nagsasanay. At sa sandaling ito ay kanyang ginamit ang shadow step nito. Sa mabilis nitong galaw ay para itong kidlat na isa-isa niyang inatake ang mga training wood. Sa oras na ito ay lumitaw ang mga binitawang slash ni Li Yi na ipinatama nito sa training wood. At makikita natin na talagang nagkapira-piraso ito. Nagsaad naman si Qin Tian. At sinabihan niyang bata si Li Yi na medyo naging bihasa na siya sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Agad naman sumagot si Li Yi na siya ay si rank na ngayon at isa pa ay tigilan siya nitong tawaging bata. Sa sandaling ito ay biglang nagring ang kanyang cellphone at tumatawag si Qin Shiyin sa kanya. Ngunit sinabihan naman siya ni Qin Tian na walang kahangahangang si rank kundi isang langgam na may kaunting dagdag na lakas. Ngunit hindi naman siya pinansin pa ni Li Yi. Bagkus sinagot nito ang tawag ni Qin Shiyin. At bigla na lang nanlaki ang mata ng ating bida sa kanyang nakita. Dahilan para mabitawan nito ang hawak niyang dagger sa lupa. Nakita nito si Qin Shiyin habang hawak siya ni Black Leopard sa buhok at wika nito. Natignan ni Li Yi kung sino ang kasama nito. Umiti naman si Black Leopard habang ipinalandakan nito na magharap sila ni Li Yi kung gusto niyang makita pa si Qin Shiyin. Dahil dito ay labis naman ang galit ng ating bida sa kahangalan ni Black Leopard. At sinabihan niya ito kung ano sa tingin niya ang ginagawa nito at dinadamay niya si Qin Shiyin sa laban nilang dalawa at mahilig pa itong magsabunot ng babae na parang bakla. Ngunit iginiit naman ni Black Leopard kay Li Yi na ang kanyang gagawin ay depende sa kung gaano kahalaga sa kanya si Qin Shiyin. At bibigyan siya ng dalawang pagpipilian na magdala ito ng 1 bilyon na pantubos para sa buhay ng kanyang kaibigan. Subalit makikita naman natin si Qin Shiyin na halos maiyak na ito sa pagsabunot sa kanya ni Black Leopard. At sa pangalawang sinabi nito na panuurin siya nito kung paano niya pahirapan si Qin Shiyin hanggang mamatay kung wala ang kanyang hinihiling na pera. Subalit sinabihan naman ni Qin Shiyin si Li Yi na wag itong papayag dahil isa lamang itong patibong. Sa galit naman ng ating bida ay hindi na nito masikmura pa ang ginagawa ni Black Leopard kaya ito'y pumayag na lang sa gusto nito. At ihahanda na niya ang 1 bilyon at kung saan sila magkikita para mag-trade. Ngunit agad nitong binitawan si Qin Shiyin para ito'y matamba sa sahig. At sarkastiko nitong sinabi na 1 oras lang ang hinihingi nito na dalhin ang ransom sa kanyang bodega, at siya lang mag-isa na magtungo. At binalaan niya ito na huwag siyang magkakamali na ipagsabi sa pamilyang Qin. At kung mangyari ito ay hindi siya magdalawang isip na patayin niya si Qin Shiyin. At hindi na nito inaantay pa ang kasagutan ni Li Yi at pinatay na nito ang cellphone. Subalit binalaan naman siya ni Qin Tian. Nasa kanyang lakas sa ngayon laban sa kanila ay parang itinatapon lang nito ang kanyang buhay.
Ngunit sa oras na ito ay naging seryoso si Lee at sinabihan niya si Qin Tian na ang pag-abandona sa mga kaalyado ay hindi ang kanyang estilo. At kung sino ang nasa panganib ay kailangan niya itong iligtas. Subalit nalipat naman tayo ng eksena. Sa labas ng warehouse ng Black Panther Gang. At sa oras na ito ay nakarating ang ating bida sa napag-usapan nilang oras at kaharap na niya ngayon ang mga kumag na ito. Natawa naman si Black Leopard at sinabihan niya si Lee na ang lakas ng kanyang loob at nasaan na ang perang hiniling nito. Ngunit wika naman ng ating bida ay gusto niyang makita si Qin Xin bago niya ilabas ang pera. Agad naman inutos ni Black Leopard ang kanyang tauhan na ilabas ito na agad naman sinunod ng lalaking nakasalamin at pinindot nito ang remote na hawak nito. Bigla naman umandar ang isang bakal na may lubid. Nanlaki na lang ang mata ni Lee matapos niyang makita si Qin Xin. At ito'y nasa itaas at nakasabit habang meron na katakip sa kanyang bibig para hindi marinig ang sigaw nito. Ngunit may gustong sabihin si Qin Xin kay Lee ngunit hindi nito masabi ng maayos dahil sa may takip ang bibig nito. At nang makita na ni Lee si Qin Xin ay agad nitong pinindot ang nasa tinga nito at binanggit ang open storage. Bigla naman bumagsak ang 1 bilyon na pera sa harapan ni Black Leopard, na agad naman sinuri ito ng kanyang mga tauhan ito. Ikinatuwa naman nila ito at sinabing totoo ang pera. Sa oras na ito ay sinabihan ni Lee si Black Leopard na naibigay na niya ang pera sa kanya kaya pakawalan na nito si Qin Xin. Subalit ngumiti naman ang nakakaluko si Black Leopard at kanyang sinabihan si Lee. Hindi siya pinatay kanina dahil hindi pa niya nakukuha ang pera, at ngayong nasa kamay na niya ang pera. At tingin ba niya talaga na makakaalis pa sila dito ng buhay? Ngunit inaasahan naman ito ng ating bida na hindi tutupad si Black Leopard kaya meron siyang hinandang surprise sa kanila. At sabay inilabas nito ang isang bagay na agad nitong pinindot. Biglang lumiwanag ang pera na ikinabigla nila at ginamit ni Lee ang kanyang shadow clone. Sa oras na ito ay tumalsik ang mga tauhan ni Black Leopard sa lakas ng pagsabog na ito na hindi nila inaasahan. At sa makapal na usok ay agad nilang hinanap si Lee kung nasaan na ito. Subalit biglang sumugod si Lee at ito'y umatake gamit ang dagger nito ngunit agad naman itong naiwasan ni Black Leopard sa huling sandali. Sa pag-iwas nito ay agad itong naghanda ng counter-attack at inilabas nito ang kanyang kapangyarihang apoy. Ngunit ipinahayag naman ng ating bida kay Black Leopard na wala bang nagturo sa kanya na huwag makipaglaro ng apoy sa maalikabok na hangin. Agad naman binitawan ni Black Leopard ang kanyang apoy kay Lee subalit ito'y nagulat sa ginawa ng ating bida. Habang nasa itaas si Qin Xin at nasaksihan nito ang nangyari at malakas na pagsabog na naganap. At ito'y nag-alala kay Lee kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit biglang naputol ang tali dahilan para ito'y mahulog. Hindi naman ito inaasahan ni Qin Xin at ito'y kinabahan dahil pabagsak na ito sa sahig. Napapikit na lang ito at tinatanggap na niya kung dito man siya mapipinsala or mamamatay. Subalit sa pagdilat ng kanyang mata ay kanyang napagtanto na walang masamang nangyari sa kanya. At sa sandaling ito ay nasalo siya ni Lee habang nakasakay sila sa likod ng Shadow Drake Wyvern. At agad naman binuksan ni Lee ang portal para sila ay makatakas. Sa nasaksihan naman ng mga hangal ay nakita nila sila na nakasakay sa isang lumilipad na Drake Dragon na papasok na ito sa Dimensional Portal. At ipinalandakan pa ni Black Leopard na kapag sa oras na nahuli niya si Lee at ang kanyang Shadow Drake ay magiging sa kanya na ito. Ngunit nagsaad naman ang kanyang tauhan na mahigit sa kalahati ng kanilang mga tauhan ay nasugatan. Ngunit sarkastiko naman na ipinahayag ni Black Leopard sa mga tauhan nito kung sino sa kanila na kaya pang gumalaw ay sumunod sila. At hindi nila hahayaan na makatakas ang ating bida at sila ay pumasok na rin sa portal para sundan sila. At sa kanilang pagpasok ay bumungad sa kanila ang malaking tower at nakita nilang nagtungo dito si Lee kaya sinundan nito ito. Sa pagpasok nila Lee sa loob ay mabilis naman na nakahabol ang mga hangal. Nagsaad naman si Qin Xin na ano ang dapat nilang gawin dahil ang lahat ng mga Black Panther Gang ay nakapasok na rin sila. Ngunit marihin naman na ipinahayag ni Lee kay Qin Xin na ayos lang. At isa pa ay kailangan niya din ng Black Panther Gang para tulungan siyang malutas ang ilang problema sa loob ng tower. At kanyang sinabi na magtago siya muna sa lumilipad na dragon at ipaubaya sa kanya ang lahat. Ngunit nag-aalala naman si Qin Xin sa kanya at wala na rin itong nagawa dahil bumaba na si Lee at huwag itong mag-alala at magiging okay lang ang lahat. Sa oras na ito ay nakababa na rin si Lee. At sinabi naman ni Qin Tian sa kanya
na sinadya niyang iwanang bukas ang pasukan para magamit niya ang mga ito para tulungan siyang makapasok sa ikalawang palapag. Agad naman sumang-ayon si Lee na tama dahil hindi nito itinakda na kailangan niyang dumaan sa ikalawang antas ng mag-isa. Ipinahayag naman ni Chin Tian sa kanya na magaling siyang maghanap ng butas. At marihin naman na sumagot si Lee na ang pangunahing dahilan ay ang kanyang pangalawang antas na gantimpala ay masyadong mapang-akit. Ang baluti na maaaring magdepensa laban sa isang antas ng pag-atake ay isang magandang bagay. At biglang may lumabas na apoy sa sahig na nanggaling sa ibaba na ikinabigla naman ng ating bida. Agad naman ginamit ni Lee ang shadow barrier para hindi siya mapinsala ng apoy. At sinabi pa nito ang mga taong ito mula sa Black Panther Gang ay medyo maingat. At sa sandaling ito ay nakarating na rin ang Black Panther Gang sa ikalawang palapag. At wika pa ni Black Leopard na wala nang mapupuntahan ngayon si Lee. Ngunit saad naman ni Lee na bakit naman siya aalis at dahil nailigtas na niya si Chin Siin, at ito'y nagpalabas ng kanyang Shadow Spider. Napangisi naman si Lee at wika nito na ngayon ang perpektong oras para makipag-ugnayan sa kanila. Subalit tinawanan naman siya ni Black Leopard kung nasisiraan na ba siya ng ulo. At kanyang inutusan ang tauhan nito. Nahuwag silang matakot, dahil nag-iisa lang siya at sabay nilang harapin ito at pagkatapos ay hanapin si Chin Siin. At sarkastiko naman na sinabi nito na pagkatapos ay ipapatikim nito sa kanyang tauhan ang panganay na anak na babae ni Qin Xiaoxiang. At agad naman nagsilapitan ang mga kumag kay Lee. Ngunit napangiti naman ang ating bida. At sinabihan niya si Black Leopard. Natotoo naman na hindi siya ganon tulad niya dahil ang pagmumukha nito ay hindi dapat pagkatiwalaan. At kahit na gaano pa karami nila ay hindi siya natatakot. At isa pa ay mahirap din sabihin pagdating sa ibang bagay. At sa oras na ito ay hinayla ni Lee ang kanyang Shadow Spider para buksan ang pintuan. At sa unti-unting pagbukas ng pintuan ay sumilay sa kanila ang mga nanlilisik na mata ng mga halimaw. Sa sandaling ito ay tuluyan na silang nakalabas at sinabihan ni Lee sila na maligayang pagdating at samahan siya ng mga ito sa kanyang pagsubok sa palapag na ito. Dahil dito ay nagulantang ang grupo ni Black Leopard dahil hindi nila inaasahan na naisahan na naman sila ng ating bida na may ganito palang plano na kanyang hinanda sa kanila.